Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, nakakagalit. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Ayan, flood control sa Cebu na bisto. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So mga kababayan, bago po natin simulan to, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto, nako, pakinggan po natin ito si DPWH Secretary Vince Dizon, no? Sa mga pangyayari dyan po sa Cebu. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Because the most important flood control was never done. And the most important flood control for this area, nako po, which is the downstream of a major river system in Cebu, is to build dams upstream, doon sa taas ng bundok. Nako. Para nakokontrol multiple dams, nakokontrol ang pagbagsak ng tubig, hindi mangyayari yung nakita natin nangyari dito. Correct. Walang control sa taas. Wala, tuloy-tuloy na. Kaya pala. We will have to investigate that. We will have to investigate that. Sa pagkakalam ko, there are several projects in Cebu that the ICI is already investigating. So we will leave it to the ICI and to our internal DPWH team to investigate. Pero what's important to the President is to make sure that this never happens again. Pero kung kailangan may managot dito sa mga ginawa dito at yung tinapon na pera dito na wala namang halos nagawang tulong dahil dito, kailangan managot yung mga hundreds and hundreds of flood control projects, billions and billions of pesos in the last 10 years dapat lang has been spent here. That needs to be looked into. Are there goals? So definitely someone has to be answerable for all of this. Buhay yung pinag-usapan dito. So yan mga kababayan, someone must be answerable, no, sa mga nangyari po dyan sa Cebu. Ang tanong, sino po yan? Sino po yan, Secretary Vince Dizon? Baka sabihin nyo, si former President Duterte na naman yan. Di ba? Ganun talaga ang mangyayari dito kasi before pa po, di ba? Before pa man bumisita dyan yung ICI pati itong si Secretary Dizon, no? Mayroon na pong kumakalat na balita, no, na iimbestigahan yung mga flood control project sa Cebu, no, yung mga ginawa pa daw noong 2016. Ibig sabihin ba Duterte na naman po ang magiging sangkalan ng mga nangyayari ngayon sa Cebu, mga kababayan? Kayo na lang pong humusga, no? Taong bayan na lang pong humusga sa mga ginagawa ng gobyernong ito. Diba? Pero kailangan pong may managot. Sabi nga ni Secretary Dizon, kailangan pong may managot sa nangyaring baha, malaking baha. Hindi kasi yan aksidente mga kababayan, no? Kasi mayroon pong mga proyekto na hindi po ginawa. Ayun. Ibig sabihin, ghost project. Diba? Ibig sabihin po nito mga kababayan, intentional, di ba? Although this is a natural calamity, pero intentional po ang nangyari, intentional na sa part po ng mga politiko. Kasi pwede naman itong pwede naman ito maibsan, di ba? Kung ginawa lang nila yung mga karapat-dapat na mga projects. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, President Bongbong Marcos Jr., no, sabi niya po dito, pinsala galing sa baha, hindi masyado sa hangin. Inamin ni Pangulong Marcos Jr. na ang pinakamalaking pinsala ng bagyong Tino ay dulot ng rumaragasang baha at hindi sa malakas na hangin. Ang talagang damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado ang malakas ang hangin, sabi po ng Pangulo. Pero mga kababayan, no? Kanina nga may nabasa akong komento, sabi niya po, whether or not sa hangin or sa baha man yan, landslide or storm surge man yan, mga kababayan,
dapat meron pong tinatawag na contingency plan ang ating gobyerno. Para at least, di ba? Dapat continuous ang inyong pagtatrabaho at saka dapat ina-expect nyo ang lahat. Expect the worst, di ba? Ang problema dito, mukhang natutulog yata kayo. Kagigising nyo lang yata. Paano natin hindi masasabi after 2 days pa or 3 days, nagsalita at gumawa ng aksyon si President Bongbong Marcos Jr. Nako po. Sabi nga po ng palasyo, kahit hindi raw nagbe-briefing ang Pangulo, nagmo-monitor naman. Iba po yung nag-briefing sa nagmo-monitor lang, mga kababayan. Di ba? Mas intense kapag ikaw ay nagbe-briefing. Before, during, and after the typhoon, mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at ito pa. Nako, sa ibang balita naman po, mga kababayan, ICC naglabas ng arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa. Ayon po yan kay Ombudsman Remulla. Aba, buti pa si Remulla may connection sa ICC, no? Teka lang, di ba si Ombudsman Remulla wala na po sa DOJ? Bakit ganito pa rin? Parang hawak niya pa rin yung DOJ, mga kababayan, no? Naglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa programa po ng DZRH, mga kababayan. Paglilinaw ni Remulla, ang kaso laban kay de la Rosa ay kalakip ng kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ano ito? Ano ito? Diversion? Para hindi mapag-usapan yung flood control project, mga anomalies, di ba? Ay nako. At saka si Remulla pa talaga ang Si Remulla pa po talaga ang nagpakalat, no? Or nag-inform sa taong bayan na ganito na ang nangyayari. Ang tanungan natin, nasa DOJ pa po ba si Remulla? Para siya ang una, di ba? Na mag-release, no? Magpa-press release, okay? Ng impormasyong ito. Samantala, mga kababayan, itong si Remulla naman ay pinasinungalingan, no? Ng kapatid niyang Remulla Clowns na ito. Ng kapatid niyang si DILG Secretary John Vic Remulla. No, ito ang balita, mga kababayan. Kapapasok na balita, sabi po dito, DILG Secretary John Vic Remulla kinontra si Ombudsman Boying Remulla, wala pa raw red notice ang Interpol kay Senator Bato de la Rosa. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa dalawang Remulla na ito? Mukhang niloloko lang tayo ng mga Remulla. Yung isa sasabihin meron na, yung isa wala pa. Sino po ba talaga ang may karapatan na magsalita patungkol po dito sa kung pag-a-arrest mo nito, pag-aresto ng ICC using the Interpol dito po kay Senator Bato de la Rosa? Is it the Ombudsman, mga kaubayan? Or ang DILG po sa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla? Di ba? Ang gulo ninyo. Ang gulo ng magkapatid na ito, mga kaubayan. Nagpapataasan ng ihi. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. Samantala, no? Ito pala ang DSWD, mga kaubayan, namigay pala. Sabi po dito ni Atty. Roy Aguanzon, mga nasiraan ng bahay at kabuhayan dahil sa bagyo, bibigyan ng DSWD ng 5,000. Yung 5,000 po, nabanggit na po natin kanina sa unang vlog natin, mga kaubayan. Yung 5,000 ay para po sa mga partially damaged, no? Yung kanilang bahay. Tapos yung 10,000 pesos naman po ay para naman po sa mga fully damaged na bahay. So, yan po ang bigay ng DSWD. Nako.
Marami na naman po ang magagalit dito sa sasabihin niya, sa sinasabi ni Attorney Roy Naguanzon. Kasi sabi po dito ni Attorney Roy Naguanzon, babaeng lumabas lang sa imburnal binigyan ng 80,000 ng DSWD. Pambihirang gobernong ito. Totoo naman di ba? Nag-trending po yung babaeng lumabas sa imburnal at tas durugista pa. Oo. Di ba binalita nga durugista pa yung babaeng yun? Binigyan po nila ng pangkabuhayan na 80,000. Ano kaya? Gagawing capital siguro yung 80,000. Di ba? Tapos, dito po sa mga nabagyuhan na siraan ng bahay, partially man o fully damaged, 10,000, mga 5 to 10,000 ang ibibigay lang. Aba, pambihira talagang DSWD. Kaya kung ako sa inyo, kayo pong mga nasiraan ng bahay, pumunta rin kayo sa imburnal. Para magkaroon po kayo ng 80,000. Nako. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Eto na po. Nina, matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto, ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang lalo pang tumitindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo ay didikit o hindi aalis sa kanilang schedule na pagdating? Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Wala pong ganon. Talagang kalikasan po yan. Siguro Panginoon lang ang merong alam kung kailan darating ang mga bagyo na yan. Hindi po yan nai-schedule. Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang makapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwedeng magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Ang importante po, laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay bansang Pilipinas. Talaga naman pong sa buong daigdig, tayo ang pinakamaraming bagyo, dapat laging handa. Pero ang nangyari po, nangyari sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon. Tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimos na ng pagkain at tubig ang mga taga Cebu na sa alam ko hindi po naman nangyari maski mga panahon na malakas din ang bagyo dumating sa Cebu. Dahil ng mga panahon na yun, naalala ko, nung nandun si Presidente Duterte, talagang na-mobilize niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain at tubig. At hindi po nagpadala sa panahon na matapos ang kalamidad. Ang pagpapadala po, bago pa magkaroon ng kalamidad, dahil alam naman natin kung meron ng darating na bagyo. Ang ginagawa po nun talaga, naka-preposition na ang ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung ganong kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak. Ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, huwag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Mr. President, nakakaiyak po yan. Alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi, nag-PPR na ikaw ay umiikot at tinitignan ang kalagayan ng mga na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha, nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil meron tubig ulan at malakas na hangin kada darating ang bagyo. So alam nyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Ano ba yan tanong mo? Nakakaiyak na. Nagdusa na nga yung mga taga Cebu. Ayan pa ang tanong mo na saan ang galing ang tubig ulan. Hello? At kaya po matinding pagbabaha dahil nga 26 billion ang ginastos ng taong bayan para sana sa mga flood control na dalawa ang paggagamitan. Unang-una, para po masigurado na yung mga ilog at mga estero na dadaanan ng tubig baha ay magamit nga para ang tubig baha ay talagang mapunta na sa karagatan at bumaba ang tubig baha. Ang pinagagamitan po ng flood control project dyan ay tinatawag na desilting. Tinatanggal yung mga basura at iba pang mga bagay na nagkukos ng pagbablock ng ating mga ilog at iba pang mga kanal, dike, papunta sa karagatan.
Pangalawa po, yung 26 billion ginamit din para sa mga seawalls. Dahil yung mga seawalls po ang siyang magpoprotekta sa ating coastline doon sa malakas na malakas na mga waves na kapag nagkakaroon po ng malakas na hangin. Dahil wala nga pong mga seawalls na itinayo o di naman kaya naging ghost project o di naman kaya naging substandard, wala pong tumitigil doon sa malakas na hampas ng alon na nakikita natin na nakakarating doon sa mga syudad ng Cebu na para baga siyang tidal wave. Yan po ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ng taong bayan sa mga nangungurakot ng flood control. Kasi barado ang ating mga ilog at iba pang mga estero na pagdadaanan ng tubig baha, dulot ng malakas na pag-ulan, papunta ng karagatan. At pangalawa, wala po yung mga seawalls na dapat nagpoprotekta sa coastlines ng ating mga bayan. Pero para kayo magtanong kung meron bang kung saan galing ang tubig baha, nakakainis po yan. Nakakainis po. So mga kabayan, kayo po ba'y naiinis rin tulad po ni Atty. Harry Roque? Nako, ikaw ba naman, saan daw galing ang baha? Ba, tinanong pa talaga kung saan galing yung baha. Nako, ngayong papasok po si Bagyong Uwan, no? And I think it's going to Ilocos Norte, no? Sana po ay maranasan din po ni President Bongbong Marcos Jr. kung paano bahain, no? Bagyuhin, di ba? Kasi palagi na lang pag hindi Mindanao, Visayas, no, Cebu, pabalik-balik lang sa atin yung baha, no? But this time, hindi naman sa pinipray ko na talagang pumunta sa Ilocos Norte, pero papunta yata talaga sa Ilocos Norte, no? Sana ma-experience din at para hindi na masabi, no? Para hindi na matanong ni President Bongbong Marcos Jr. na saan ba galing ang baha. Ito, baka sampulan po ng kalikasan ng inyong lugar. Maging prepared po kayo, President Bongbong Marcos Jr. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.